Good morning mga Beshi! For today's video mga Bes ay ang continuation ng chika ko sa inyo last time. Pero sa ngayon, samahin niyo muna akong mag-breakfast dahil mamaya ay gagawa tayo ng salad. For my breakfast, nagtito lang ako ng isang hotdog, isang itlog, ng tirang ulam kagabi, 1 cup of Milo and half cup of white rice. Black coffee talaga iniinom ko mga Bes. Kaya lang, nung nakaraan, nagpalpitate na ako. So, pahinga muna tayo sa black coffee and mag-Milo muna tayo. Konti lang rin ang rice ko mga beshi kasi binabantayan ko yung sugar ko. Gusto ko nga itry yung brown rice kaso medyo pricey siya and ang hirap ng bilihan dito sa amin. Ang isang option ko yung corn grits kaso hindi ko alam kung saan ako makakabili nun dito. May nag-offer naman sa akin pero mukhang drawing yung offer niya. Meron rin naman sa online, kaya lang ang pangit ng mga reviews, mabaho daw, may halo, etc. etc. So, pass tayo mga beshi kapag pangit ang review, di ba? Anyways, mga beshi, gawin na natin yung ating salad. Kung mapapansin nyo, kinakalawang na yung lata ng fruit cocktail. Mahigit 1 year na kasi ang fruit cocktail na yan, nakastock lang kalaate, hindi nila ginagawa. So, hiningi ko na lang kaysa masaya kasi hindi pa naman siya expired. Simpleng salad lang yung gagawin natin. Walang masyadong sahog. As in, lalagyan lang natin siya ng gatas, cheese, tapos konting apple. Nag-ready na rin ako ng isang apple kasi parang ang dami ng gatas na nabili ko para dito sa fruit cocktail. Alam niyo ba mga beshi na yung sabaw ng fruit cocktail masarap yung ihalo sa anak, like MP, yung mga ganyan, masarap yung i-mix. Na-try nyo na ba yun? Try nyo, masarap siya, promise. So, ito na nga ang chika ko, mga beshi. Diba daw nakaraan, nakwento ko sa inyo na nahihirapan akong makatulog. Tapos, yung about sa nakatirang iba dito sa bahay. So, ito na ang eksena, mga beshi. Baga kasi ako nakatulog nung gabi na yon. Siguro mga before 10 nakatulog na ako. Tapos, bigla akong nagising ng mga 1 a.m. or 11. Hindi ko na matandaan. Basta mayuwahan pagtingin ko sa orasan noon. Nagising ako kasi parang may mga nahumulog na gamit sa sahig. May mga bumabagsak. Anong una, hinayaan ko lang. Pikit uli ako. Matutulog ulit ako. As in, inayaan ko lang. Tapos, maya-maya, meron na naman. So, pinapakiramdaman ko lang. Patay lahat ng ilaw. Madilim. Maya-maya, gano'n na naman. Nagising na naman ako. So, ginawa ko, tinakpan ko yung tenga ko ng unan. Inipit ko ng unan yung hulo ko para hindi ko na siya marinig. Tapos tulog ulit ako. So yun, naidlip na ulit ako. Maya-maya na naman mga beshi. May natinig na naman ako. Sa hagdan naman. Parang sa hagdan naman siya may pumapat. May bumabagsak. Ganyan. So hindi na ako nakapagtigil. Bumangon na ako, binukasan ko lahat ng ilaw at hinanap ko, tumingin ako kung may mga bagay ba na hulog sa sahig galing dun sa double deck. Tiningnan ko yung ilalim ng kama, tiningnan ko yung ilalim ng table. Wala naman akong nakita. Sarado rin naman lahat ng bintana. So ang sunod kong tiningnan yung hagdanan. Oh my God mga beshi, alam niyo ba kung ano yung nakita ko? May palaka sa hagdanan. Nagmamadali siyang bumaba nung nakita niya ako. Alam niyo mga beshi yung eksena ng nagkagulatan. Ganon ang eksena namin ng palaka. Ako nagsisigaw ako nung makita ko siya. Siya naman nagmamadali siya bumaba.
Pero hindi siya yung as in pumunta na talaga sa baba. Kumapit pa siya, beshi, dun sa wall. Ang tagal niyang nakakapit dun. Ilang minutes naghintayan talaga kami. Pasilip-silip lang ako. Sinisilip ko siya kung nandun pa rin siya sa wall. Ang tagal niya. Ang tagal niya talagang bumaba. Siguro mga inabot pa yun ng 3 minutes. Ayoko naman siyang batuhin or what. Kasi baka bigla siyang tumalon ay sa mukha ko, diba? So, hinayaan ko lang muna siya. Nung talagang bumaba na siya, kasi bumaba din naman siya eh. Nung bumaba na siya, di tumaas na uli ako at natulog. Pero nung sumunod na gabi mga beshi, eto na, hindi ko alam kung naprapraning na ba ako, kung panaginip ko lang ba yun. Kasi hindi ko naman alam mga bes kung nakalabas na ba siya ng bahay. Kasi kinabukasan naman. Binuksan ko na yung pinto. So, hindi ko alam kung lumabas na pa siya ng kusa. So, ito na uli ang eksena, mga beshi. Maaga uli akong natulog. Siguro mga before 10 uli yun. Tapos, nagising ako bago mag-12. Nagulat ako. Hindi ko alam kung panaginip ba yun. Basta parang naramdaman ko na tumalon siya sa akin. Tumalon siya sa braso ko. Kasi nagulat ako parang may bumagsak na malamig sa braso ko. As in, nagising ako mga beshi, bumangon talaga ako sa gulat. Kasi bukod sa naramdaman ko nga yung malamig, parang naramdaman ko yung paa niya na tumapak sa akin. Kaya nagkabangon talaga ako. Tapos bukas agad ako ng ilaw. Hinanap ko, tiningnan ko. Wala naman. Kaya hindi ko alam mga pes kung panaginip ko ba yun or dahil ba nag-overthink lang ako. Kaya ganon, hindi ko talaga alam. Pero walang hiyangan ng palaka na yan. Pinahihirapan niya talaga ako. So yan na ang chika ko mga beshi. Hindi multo ang nakita ko, hindi multo ang naramdaman ko, kung hindi ang palaka. Iba ba talaga mga bes ang palaka sa city compared sa palaka sa province? Kasi iba yung itsura nung iba yung itsura nung palaka na nakita ko dito sa bahay. Mas nakakatakot yung itsura niya kaysa dun sa mga palaka na nakikita ko dun sa amin sa Bicol. Kung sa tao, para siyang yung payat na matitilos yung mga buto niya. Tsaka parang yung makinis, yung balat niya. Para talaga siyang taga-city. So, ayun lang mga bets. After kong gumawa ng salad, naging lang ako ng konti. Tapos yan, nanood na uli ako ng impeachment. Oo na! Alam ko na yung iniisip nyo. Binabantayan ko yung sugar ko pero umigit ako ng coke. Maliit lang ang coke na yan and pang 2 days yan. Hindi ko yan uubusin sa isang kilo man lang. Yung cheesy nga na kinakain ko, mag 1 week na yan eh. Di ba? Ang importante, makatikim lang. And that's it for now, mga beshi. Bye-bye! Thank you for watching. See you on my next vlog.